Pumunta si Felix sa bahay ni Lara at baka nandoon ito. Ngunit sa kanyang pagdating doon, wala si Lara sa kanyang bahay. Kaya litong-lito na nga si Felix kung nasaan si Lara ngayon. Nagbigay naman ng pahayag si Marcos sa media na tungkol sa nangyaring hostage taking. Sinabi ni Marcos, sa ngayon, inaalam pa nila ang lahat. Mga sospek kung ano ang kanilang motibo at kung saan nakuha nila ang armas. Pero ito lang ang kanyang masasabi. Hindi lang ito basta simpleng panggugulo. May mas malaking dahilan kung bakit ginawa iyon ng mag-asawa at may makapangyarihang tao ang nagtulak sa mag-asawa. Natutuwa nga nito si General Carrillo sa kanyang nakikita sa balita dahil ito na ang simula sa kanyang mga pinaplano. Sa programa ni Maya Mikalaw, magharap naman sina Mustafa at General Carrillo para pag-usapan ang nangyaring hostage taking at marami ang nag-aabang nito sa kanilang paghaharap. Napapansin naman ni Jamila na tahimik nito si Doktora Teresa, kaya tinanong niya ito kung okay lang ba siya. May bumabagabag ba sa kanya? Sinabihan ni Teresa si Jamila na hindi niya alam kung bakit, pero si Alan, baka siya si Gabriel, yung nawawalan niyang anak. Nagulat naman ito si Jamila sa sinabi ni Teresa at tinanong niya ito, paano naman ito mangyayari? Ang sagot ni Teresa na hindi niya maintindihan. Pero sa tuwing kasama niya si Alan, iba ang kanyang pakiramdam. Parang may lukso ng dugo. Mga kilos ni Alan, yung mga mata nito. Siguro nababaliw na siya. Pero gusto niyang umaasa ulit na buhay pa rin ang kanyang anak. Kailangan niyang subukan. Kailangan niya ng sagot. At naputol ang kanilang pag-uusap dahil tinawag nito si Teresa para magtungo ito sa trauma room 3. Sa pag-alis ni Teresa, natatakot nito si Jamila sa gagawin ni Teresa dahil malalaman nito ni Doktora ang totoong katauhan ni Major Alan at hindi siya makakapayag na masisira ang plano ng kanyang kaka Jalil. Gayon pa man, sinabihan ni Osman si Azuelo na nasabi ng kanyang ina na wala daw yung bata ilang araw bago nangyari ang hostage taking sa bus. Umiiyak pa ang mag-asawa sa kanyang ina dahil hindi nila mahanap yung anak nila si Janie. Ang sabi ni Marcos na ginamit ang bata bilang blackmail para tuluyan nilang i-hostage ang bus. Nagtanong nito si Azuelo, pero bakit? Ang sagot ni Marcos, dahil party sila ng plano. Simula pa lang, hindi na sila makakalabas ng buhay. Ang sabi ni Jalil, yung batang pinakapektado nito, ulila na ito ngayon. Tapos sa mata ng lahat, kriminal yung mga magulang niya. Naiinis naman ito si Azuelo at sinabihan niya sina Marcos, Jalil at Usman na kailangan nilang mapigil ang lahat ng masasamang balak ni General Carrillo. Sinabihan ni Jalil si Azuelo na mahirap lapitan si General Carrillo. Mabilis itong makatunog. Ang sabi ni Osman na napanood niya yung dokumentaryo ni Maya Mikalaw. Magkakaroon ng harapan si Mustafa at General Carrillo. Ang sabi ni Azuelo, yun ang pagkakataon nila. Dahil pagkatapos nun, siguradong itutuloy nila ang kanilang masasamang plano. Habang si Jamila, hinahalugog naman niya ang opisina ni Teresa para hanapin ang sample para ipadiin ni Teresa si Jalil at nakita nga ito ni Jamila. Kinuha ito ni Jamila para hindi malaman ni Teresa ang tunay na pagkatao ni Alan para na din protektahan niya ang kanyang kaka Jalil. Pumunta nga si Marcos kay General Calirio para ipaalam na ilang araw na hindi nagre-report sa headquarters ni Lara. Hindi rin nila ito makontak. Nag-alala na siya para kay Lara. Sinabihan ni General Carillo si Marcos na malaki na si Lara. Kaya na niya ang kanyang sarili. Hindi sa lahat ng oras, alam niya kung nasaan si Lara o kung sino ang kasama niya. Ang sabi ni Marcos, nagbabaka sakali lang siya na alam niya kung nasaan si Lara o kailan ito babalik. Ang sabi ni General Carillo na hindi niya alam pero huwag siyang mag-alala. Papatawagan niya ito kay Raquel. Sigurado siya na wala siyang dapat ipag-alala. Sinabihan ni Marcos si General Carillo na nabanggit ni Buster yung taong laging kasama ni Lara sa headquarters na bigla na lang nawala si Lara pagkatapos ng pagsabog. Hindi na nila ito mahanap. Nagkaroon ba ng pagkakataon na nagkausap sila ni Lara bago pagkatapos ng pagsabog? Sumagot naman ito si General Carillo na hindi at umalis na nito si Marcos. Sa pag-alis ni Marcos, tinawagan kagad ni General Carillo si Felix para sabihan ito na umaming siya. Siya bang pumindot sa denotator? Sumagot naman ito si Felix na oo. Kaya nagalit nito si General Carillo nung nalaman niya na si Felix ang gumawa para pasabugin ang bus. Dahil sa kanyang galit, nagwawala na nga ito sa kanyang bahay. Ayaw patayin ni Felix si Lara. Pero kung magiging hadlang man ito sa mga pinaplano ni General Carillo, wala siyang magagawa.
masusunod si General Carillo at kahit masakit sa kanya, kailangan niyang patayin si Lara. Habang si Lara, pinunta naman niya si Datu Raman upang patayin niya ito para makapaghiganti na siya sa kanyang mga magulang. Magtatagumpay kaya si Lara sa kanyang binabala kay Datu Raman? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.